Mga kababayan, kung mahalaga sa inyo ang tunay na Diyos, maaari niyong panoorin ang video na to. At nais ko po kayong anyayahan na siyasatin nyo, alamin nyo kung ano ang mali sa mga tinuturo na aral ng Iglesia ni Cristo. Sa Iglesia ni Cristo. Sa pagkakataong ito, mga kaibigan, ay aalamin natin sa pamamagitan din po ng mga aklat ng Iglesia Katolika Romana at ikukumpara po natin sa nakasulat sa Biblia. Nasa inyo po ang pagpapasya kung alin po ang inyong paniniwalaan. Alamin po natin, mga kaibigan, kailan po kaya ang panahong ang Panginoong Jesucristo ay diniyos? At iyan nga po kaya ang paniniwala ng mga unang Kristiyano? Kailan po naging alituntunin ng pananampalataya sa Iglesia Katolika Romana ng ating Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos? Panoorin at pakinggan po natin ito. Ukol sa pagkakabuo ng aral na si Kristo ay Diyos. Ang aklat na pinamagatang Systematic Theology ni Louis Berkhof, sa pahina 305 ay sinasabi ang ganito. Ang kauna-unahang panahong nalalaman na si Jesus ay Diyos ay pagkatapos ng panahon ng mga manunulat ng Bagong Tipan, na ito ay makikita sa mga sulat ni Ignacio sa pasimula ng ika-2 siglo. Sa isang aklat na pinamagatan ng mga History of God, The 4,000-Year Quest of Judaism, Christianity and Islam, ay ganito ang sinasabi. Pagkamatay niya ni Jesus, ipinasya ng kanyang mga tagasunod na si Jesus ay naging Diyos. Hindi ito agad-agad na nangyari. Gaya ng makikita natin, ang doktrina na si Jesus ay naging Diyos na nagkatawang tao ay hindi na kumpleto kundi noon lamang ika-4 na siglo. Ang pagkakabuo ng paniniwalang Kristiyano, Katoliko, sa pagkakatawang tao ni Kristo ay isang unti-unti, masalimuot na proseso. Si Jesus mismo ay tiyak na hindi inangking siya'y Diyos. Hindi kailanman tinawag ni Apostol Pablo si Jesus na Diyos. Tinawag niya siyang anak ng Diyos. Sa kahulugang Hudyo nito, tiyak na hindi siya naniwalang si Jesus ay pagkakatawang tao ng mismong Diyos. Tinaglay lamang niya ang mga kapangyarihan at espiritu ng Diyos na naghayag ng gawain ng Diyos sa lupa at hindi dapat iugnay sa di maabot na banal na esensya. Ang aklat naman na pinamagatang Discourses on the Apostles' Creed, isinulat ng isang paring Katoliko na si Clement H. Crack sa pahina 206 ay mababasa ang ganito. Kaya halimbawa, noon lamang 325 taon ng Panginoon sa Konsilyo ng Nicea, nang ipaliwanag ng Iglesia Katolika sa atin na isang alituntunin ng pananampalataya na si Jesus ay tunay na Diyos. Mga kaibigan, ayon po sa Aklat Katoliko, ang kauna-unahang panahon na nalalaman na ang ating Panginoong Jesucristo ay diniyos ay sa pasimula na po ng ika-2 siglo or 2nd century. Sa makatwid, pansinin po ninyo mga kababayan na ang Bagong Tipan po ay naisulat na sa panahong yan. Sino po ang unang nagturo nito ayon po sa nasabing aklat? Isang nagngangalang Ignacio, isang obispo sa Iglesia Katolika Romana, hindi po isang apostol. Ayon po sa tradisyon ng Iglesia Katolika, anong panahon ginawa ni Ignacio ang kanyang mga sulat na doon ay kinilala niyang Diyos ang ating Panginoong Jesucristo? Pansinin po ninyo mga kaibigan, sa panahong yan po ay matagal nang patay ang mga apostol. Natanggap po ba agad ng karamihan ang ipinasok na aral ni Ignacio ng ating Panginoong Jesucristo ay Diyos? Ayon po sa aklat na kanina po ay pinakita namin sa inyo, hindi po agad. Hindi po agad pinaniwalaan ang aral ng ating Panginoong Hesus ay Diyos. Ito raw po ay unti-unti at masalimuot na proseso bago po ito nabuo. Kaya
Kailan lamang daw po naging pinal ang aral ng ating Panginoong Hesukristo ay Diyos na nasa anyong tao? Noon lamang daw pong ika-4 na siglo or 4th century. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, patay na po noon ang mga apostol at matagal na pong natapos isulat ang bagong tipan ng Biblia. Kailan naman daw po naging alituntunin ng pananampalataya ng Iglesia Katolika Romana at sino ang bumuo ng aral ng ating Panginoong Hesukristo ay tunay na Diyos? Ang kanilang konsilyo, ang konsilyo ng Iglesia Katolika Romana, kung tawagin po nila yan ay konsilyo ng Nicea na nagpulong noong 325 AD. Sakop po ito ng ika-4 na siglo o 4th century. Mga kaibigan, meron po kaming gustong ipapansin sa inyo. Wala pong kinalaman ng Biblia sa aral na itinataguyod ng Iglesia Katolika Romana at ng iba pang sektang protestante tungkol sa pagiging Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Sa amin pong pagbabalik ay ipaglilingkod at babasahin po namin mula po sa Biblia kung bakit ang Iglesia ni Cristo ay naninindigan ng Panginoong Hesukristo ay tao sa kanyang likas na kalagayan. Ano po ang aming pinagbabatayan sa pananampalataya po naming ito? Marami po ang napapaniwala na ang Panginoong Hesukristo raw ang tunay na Diyos. Ito ay sa dahilang maraming mga namulat sa relihiyong Katoliko, maging sa maraming mga sekta ng protestante na pangunahing nagtataguyod ng doktrina na tinatawag na Trinidad, isang Diyos na may 3 persona. Gaya nga po ng binanggit ng ating nakapanayam. Hindi po matanggap ng iba ang aming pagkakilala sa Panginoong Hesukristo na siya po ay tao na pinutungan o pinagkalooban ng ating Panginoong Diyos ng maraming katangian at karangalang tanging sa Kanya lamang po ipinagkaloob ng Panginoong Diyos. Akala po ng iba ay mababa raw ang aming pagkakilala sa Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan, yun po ay hindi totoo. Sapagkat kinikilala po namin ang Panginoong Hesus batay sa kung ano po ang pagpapakilala sa Kanya ng mga banal na kasulatan at naniniwala kami na ang gayong pagkakilala sa Panginoong Hesukristo, yun po ang wasto. At yun po ang mataas na pagkilalang dapat iukol ng mga tao sa Kanya. Ano-ano po ba ang patotoo ng Biblia tungkol po sa ating Panginoong Hesukristo na sinasampalatayanan po namin ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo? Sa gagawin po naming pagbasa ng mga talata ng Biblia ay ipapapansin po namin sa inyo ang pagkakaiba po ng ating Panginoong Hesukristo sa ating Panginoong Diyos. Unahin po nating basahin itong nakasulat sa unang Timoteo. Pakinggan po natin dito po sa 2 at 5. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Mga kaibigan, napakaliwanag po ng pahayag ni Apostol Pablo. Iba po ang ating Panginoong Hesukristo na tagapamagitan sa Ama kaysa sa Ama na pamamagitanan po ng ating Panginoong Hesukristo. Bukod dyan, mga kaibigan, ano pa po ang patotoo ng Biblia tungkol sa Panginoong Hesukristo? Ganito naman ang ating mababasang nakatala sa aklat naman po ng mga gawa, sa 2:36, ganitong pahayag sa atin ng Biblia. Pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Napansin po ba ninyo, mga giliw po naming mga taga-subaybay? Iba po ang pagkapanginoon ng ating Panginoong Hesukristo kaysa sa ating Panginoong Diyos. Ang pagkapanginoon ng ating Panginoong Hesukristo ay bigay o kaloob sa Kanya ng ating Panginoong Diyos. Ginawa po siya ng Ama bilang Panginoon. Ano pa po ang pagtuturo ng Biblia na nagpapatotoo pa sa ating Panginoong Hesukristo? Dito pa rin po sa aklat ng mga gawa, sa 5:31, ganito naman ang nakasulat. Siya'y pinadakila ng Diyos ng kanyang kanang kamay upang maging prinsipe at tagapagligtas upang magbigay ng pagsisisi sa Israel at kapatawaran ng mga kasalanan. Mga kaibigan, narinig po ba ninyong pahayag ng Biblia?
Iba po ang ating Panginoong Hesukristo sa ating Panginoong Diyos. Kung bakit ay sapagkat ang Panginoong Hesukristo po ay ginawa siyang tagapagligtas. Ang ating Panginoong Diyos naman po ay gagawin niya ang pagliligtas sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo. Ano pa ang pagtuturo ng banal na kasulatan, mga kaibigan, na nagpapatotoo pa sa pagkakaiba ng ating Panginoong Diyos at ng ating Panginoong Hesukristo. Ganito ang pahayag ni Apostol Pablo dito po sa Filipos. Pakinggan po ninyo ang 2:9. Ganito ang nakasulat hanggang sa talatang 11. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Hesukristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Mga kaibigan, ang pahayag po ng banal na kasulatan, ipinasasamba po ang ating Panginoong Hesukristo. Subalit, kaya po ba siya ipinasasamba dahil sa siya po ay Diyos? Hindi po, mga kaibigan. Ang pagsamba po sa ating Panginoong Hesukristo, ayon po kay Apostol Pablo, ay sa ikararangal ng Ama. Bukod po sa natalakay na, ano pa po ang mga patotoo ng Biblia patungkol sa ating Panginoong Hesukristo na lalong nagpapakilala na iba siya sa tunay na Diyos. Babasahin ko po itong nakasulat dito po sa Efeso. Pakinggan po natin ang pahayag muli ni Apostol Pablo. Sa 1, mga talatang 20 hanggang 23, ganito po ang kanyang sinasabi. Na kanyang ginawa kay Kristo, nang ito'y kanyang buhaying mag-uli sa mga patay at pinaupo sa kanyang kanan sa sangkalangitan. Saka iba-ibabawan ng lahat na pamunuan at kapamahalaan at kapangyarihan at pagkasakop at sa bawat pangalan na ipinangungusap, hindi lamang sa sanglibutang ito, kundi naman sa darating. At ang lahat ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa at siyang pinagkaloobang maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia na siyang katawan niya. Maliwanag po ang pahayag ng mga apostol ng ating Panginoong Hesus ay inilagay po sa ibabaw ng lahat ng mga bagay. Lahat po ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa at siyang pinagkalooban na maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. Ito pong mga tinalakay po namin, mga binasa po naming mga talata ng Biblia patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Lahat po ng ito, mga kaibigan, ay kinikilala ng Iglesia ni Kristo. Kaya hindi po mababa ang aming pagtrato o pagtingin sa Panginoong Hesukristo. Lalo po, hindi po namin siya hinahamak. Sa kabila po ng mga katangian at mga karangalang kaloob sa Kanya ng ating Panginoong Diyos, ano po ang likas na kalagayan ng ating Panginoong Hesukristo? Ayon na rin po mismo sa Kanya. Pakinggan po ninyo, mga kababayan, ang sagot ng ating Panginoong Hesukristo. Ganitong pahayag niya dito po sa Juan, sa 8:40. Datapwat ngayoy pinagsisikapan ninyo akong patayin, na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Pahayag po mismo ito ng ating Panginoong Hesukristo. Anong dapat nating mapansin, mga kaibigan? Kung ang ating Panginoong Hesukristo po ay Diyos, dapat po meron siyang maliwanag na turo na siya mismong nagsasabi tungkol po sa kanyang pagiging Diyos. Subalit gayon po ba ang itinuro ng ating Panginoong Hesukristo? Hindi po, mga kaibigan. Kailanman po ay hindi niya ipinakilala na siya ay Diyos. Hindi po niya sinabing siya ay kalahating tao at kalahating Diyos. Mga kaibigan, meron pa po kaming gustong ipapansin sa inyo. Nang ituro po ba ng ating Panginoong Hesukristo na siya ay tao, hinahamak po ba niya ang kanyang sarili? Nang ituro po ng mga apostol na ang Panginoong Hesus ay tao sa kanyang likas na kalagayan, ay hinahamak po ba ng mga apostol ang ating Panginoong Hesukristo? Bakit po tiyak na hindi ipinakilala ng mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo ang tunay na Diyos? Pakinggan po ninyo, mga kaibigan, ang sagot ni Apostol Pablo
Dito po sa unang Korinto, sa 8 sa talatang 6, ganito po ang ating matutunghayang nakasulat. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama na buhat sa Kanyang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa Kanya, at isa lamang Panginoon si Jesucristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa pamamagitan niya. Mga giliw po naming mga taga-subaybay, ang sabi po ni Apostol Pablo, sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama. Kaya hindi po ipakikilala ng mga apostol na Diyos ang anak sapagkat ang Ama po ang iisang tunay na Diyos na kinilala at ipinakilala ng mga apostol. Mga kaibigan, ito rin po ang pagkakilala hanggang ngayon ng Iglesia ni Cristo na naglilingkod sa inyo. Hindi po kami humihiwalay sa itinuro ng mga apostol. Ito po mga kaibigan ang katotohanang nais po naming maipaunawa sa inyo. Ito pong nais namin na matanggap at sampalatayanan ng lahat ng aming mga taga-subaybay na hindi pa po namin kapanampalataya, gaya po ng naunawaan ng ating nakapanayam. Mga kaibigan, sana po ay nakatulong kami sa ginagawa po ninyong pagsusuri sa mga aral ng Diyos na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay. Hanggang sa muli.